kamag-anak na nagpapayabangan sa mga achievements na narating nila. Hindi siguro ito mawawala sa eksena ng mga magkakamag-anak na nagpapayabangan. Oo, nagpapayabangan. Nayabangan ka na ba? O nagyabang ka na ba? Sa mga kamag-anak mo na talaga namang super mapagmata sa'yo. Halimbawa na lang na magtsatsahin na nagpapayabangan sa mga achievements na narating ng mga anak nila. Dolores, pinsan, kumusta na? Okay lang. Kumusta na mga pinsan? Ano na, buti naman nagkasama-sama tayo sa get-together. Oo nga no, buti naman nagkaroon ng parting ganito, magsasama-sama lahat ng magkakamag-anak. Balita ko yung anak mo daw nag-abroad na. Ay, oo, si Leonora. Kauuwi nga lang galing abroad. Saan naman siya sa abroad? Siyempre, saan pa? Doon sa Canada. Nag-nurse siya doon. Oo, magpapagawa nga kami ng bahay ngayon kasi nga dumating siya. Magpapagawa kami ng bahay. Gusto niya kasi pa-extend yung bahay namin, masyado daw maliit. Kami din, yung anak ko, galing Japan, nagpadala nga siya ng pera eh. Ang gusto niya bumili kami ng bagong sasakyan. Kasi nga uuwi nga daw sila mag-asawa. Alam mo naman yung mga Hapon, gusto nila ikot ng ikot, tourist ng tourist pagdating dito. Sabi ng anak ko, bumili daw kami ng bagong sasakyan. Siguro baka next week, bibili kami ng bagong sasakyan. O ikaw, ano naman balita sa anak mo? So, ayun na nga, graduate na yung anak ko. Oo, graduate na yung anak ko ng HRM. Pero gusto ng anak ko mag-abroad din. May kumukuha sa kanya sa Qatar. Kapag padala daw siya ng malaki, biruin mo, magkano daw ipapadala niya sa amin every month. Tapos yung isang anak ko naman, nakapag-asawa ng Amerikano. Yung Amerikano, ay Diyos ko, sobrang yaman. Ang dami niya, may negosyo siya. Yung gusto nga niya din bumili ng bagong bahay dito sa Pilipinas. Yung talagang as in bogang-bogang bahay. Gusto nila may sarili silang parking lot. Gusto nila yung isang buong village, gusto nilang bilhin. As in, sobrang yaman talaga ng pang-asawa ng anak ko. As in, isang anak ko pa, syempre, ayun, pinapachat-chat ko para magkaroon din siya ng afam, magkaroon din siya ng Amerikano, para matulad siya dun sa isa kong anak. O ano, lalaban pa kayo? Yung mga kamag-anak na bitter at hindi nagpapatalo sa kayabangan. Sila din naglalamangan. Ma! Nasa ibang bansa na pala anak natin, Mirna. Nakapag-abroad na pala. Ay, naku, oo. Nagkwentuhan nga kami noong nakaraang araw. Naku, pinagyayabang sa akin yung anak niya. Samantalang mas malaki pa ang sahod ng ate mo doon, no? Oo nga, mas malaki pa sahod ni ate, no? Kano na naman kaya sahod doon? Samantalang noon, nung hindi pa nakakapag-abroad yung ate mo, hindi man lang tayo pinapansin ng mga yan. Ngayon na nakapag-abroad yung ate mo, kamag-anak na nila tayo. Kapag ng bahay. Ay, nakabili man ng bagong sasakyan, ma. Yung isang anak niya nag-post. Bibili daw ng bagong sasakyan. Ipapost pa yung bagong sasakyan. Mabili din tayo doon. Sabi mo nga kay ate, bumili din tayo ng bagong sasakyan. Ay, pagawa niya rin to. Isang kupin niya na pati rin hanggang doon sa may kanto. Sa kupin niya na ipapagawa ng bahay natin. So, hindi ko maintindihan, bakit meron mga kamag-anak na ganito? Bakit meron mga kamag-anak na parang mas matimbang pa yung ibang tao kaysa sarili nilang kadugo? Bakit merong mga kamag-anak na nagpapayabangan? Bakit merong mga kamag-anak na parang gusto nila mas angat sila dun sa kamag-anak nila? Mas maigi pang tulungan nila yung ibang tao kaysa sa mismong kadugo nila. Ganun eh. Ganun sila eh. May mga iba talagang ganun. Pero hindi ko nila lahat. Meron talagang iilan-ilan. Tapos meron pa, pag pobre kang kamag-anak, hindi ka pakikisamahan ng maganda. Kasi nga, mahirap kayong kamag-anak eh. Mayayaman daw sila eh. Bakit minsan meron ding mga kamag-anak na ayaw nila nakikitang umaangat yung pamilya nyo? Gusto nila sila lang yung laging umaangat. Tapos hihilain kayo pababa. Kung ano-ano yung sinasabi sa pamilya mo, kesyo sa pamilya niya ganito, ewan ko, magulo. Kasi nagpapataasan na ng ego yung bawat pamilya. Pero minsan meron din mga pagkakataon na once na sa Pilipinas ka, tapos iba mga kamag-anak mo, high level, ng mga abroadan, nakapag-abroad or nasa abroad na nakatira, o di kaya naman, mga tapos sa pag-aaral, may mga gandang trabaho, tapos yung pamilya nyo, ikaw, sa mga kapatid mo, kayo magkakapatid, high school graduate lang kayo, ito lang yung trabaho nyo, parang outcast yung pamilya mo sa kanila. Parang outcast yung pamilya nyo kasi nga, syempre sila, may mga pinag-aralan, nag-abroad, may mga pera. Kayo, ito lang yung kaya ng pamilya nyo. Pero once na napantayan mo kung anong meron sila, sa kanila kikilalanin kamag-anak nila. So, hindi ba dapat nagtutulungan bawat pamilya? Dapat nga, hindi ko sinasabing sa pera. Wala akong itapik dito about sa utang, ha? Itsa-pera natin yung mga kamag-anak na nangungutang. Pero kung kamag-anak kang mayaman, at marami kang pera, at mayabang, di magpautang ka, mayabang ka eh. Marami kang pera, di ba? Pero hindi, joke lang yun. Siyempre, hindi naman lahat ng pagkakataon mapapautang mo yung kamag-anak mo eh. Pero hindi yun ang topic natin dito. Meron akong video para doon. Pero aminin mo, meron talaga mga kamag-anak na plastic at hindi may iwasan ang kayabangan. Kung nararanasan mo yung ganitong sitwasyon, sige, i-comment mo dito. Ilabas mo yung sama ng loob mo. So, hindi ko sinasabi to dahil nararanasan ko. Dahil sa totoo lang, wala naman talaga akong pakialam dito. Pinagre-request lang to eh. Ewan ko ba? Dahil ang totoo, magkikilay lang naman talaga
ako eh. Oh, nabura na nga eh. Na-stress ako dahil sa makamag-anak na to. Dahil kilay is life.